Gaano nga ba kahalaga ang bigas o kanin ng mga Pilipino? Dito sa Pilipinas, sobrang napakahalaga po ang bigas o ang kanin. Sa bawat pamilya, sa bawat tahanan, kailangan po ang kanin o bigas. Araw-araw, 3 times a day pa. Pero, gaano nga ba kahalaga ang bigas dito sa Pilipinas? Kapag ibigay natin yung rate, nasa 100% po, talagang kailangan ng bawat Pilipino ang kanin. Parang hindi tayo mabubuhay kapag walang rice. Hindi tulad ng ibang country or sa ibang bansa, kahit kumain lang sila ng tinapay or noodles o kahit ano, kahit walang kanin, okay na sa kanila. Pero sa atin kasi, napakahalaga po ang kanin. Meron naman po yung mga conservative na iniiwasan nila na maparami yung bigas or kain ng kanin sa bawat kain nila. Pero mahalaga pa rin sa bawat tahanan ang bigas. Now, sa panahon ngayon, lalong tumaas ang presyo ng bigas. Kung saan pa nga'y napakahalaga sa atin, ito pa po yung minsan yung sahod natin ay kulang pa. Magkano na ba ang kilo ng bigas ngayon? 'Di ba? Ang mahal, ang taas na ng presyo. Hindi tulad ng dati na kahit bumili ka lang ng 1 kilo ilang araw mo na, 'di ba? Ngayon, ang sahod mo for example, 310. Tapos bilhin mo ng bigas, magkano na lang yung natira? So, ilang kilo ba yung mabili mo sa 300 pesos? Kunti lang. Ngayon, sana po ito ay bigyang pansin ng ating gobyerno. Pero tayong mga Pilipino, mahilig po kasi tayo sa bahala na. Bahala na sila. Yun. At mahilig din po tayo bumili ng mga imported na bigas. Kahit minsan ay sobrang mahal. Ang taas ng presyo, pero bilhin pa rin natin kasi napakaganda yung quality ng bigas, buo at malinis, makinis. Meron kasi minsan bibili tayo ng bigas ng mga lokal marami pang mga bato. Marami pang yung durog, 'di ba? Pero alam niyo ba mga kaibigan, meron tayong good news. Simula nung dumating ito sa Pilipinas, ang Shinong Rice Mill Machine na gawa mula sa South Korea. Alam niyo ba mga kaibigan na makapag-produce na po tayo ng good quality na bigas? Kahit hindi na tayo aasa sa mga imported na bigas, pwede naman pala tayo mag-produce ng sarili nating good quality na bigas. Bakit kailangan pa nating bumili ng imported? Sa ngayon, kailangan muna natin yung imported na mga machineries. Kasi wala naman pong gumagawa dito sa Pilipinas na ganun ka-quality. Kaya sa Korea muna tayo bibili, yung iba nga sa China Pero alam naman natin na good quality yung made in South Korea na mga rice mill machine tulad ng Shinong Rice Mill Machine. In terms of spare parts, in terms of quality, durable, at siguradong tatagal. Alam mo, kapag bibili ka ng Shinong Rice Mill Machine, maraming business opportunity na pwede mong simulan. Pwede ka magbenta ng bigas, magnegosyo ng bigasan. Pwede ka rin mag-buy and sell ng palay, tapos binta mo na bigas. Napakalaki po yung profit margin mo kapag yun po ang gagawin mong negosyo. Pwede rin kukuha ka rin ng mga mailers sa mga kapitbahay niyo, sa kabarangay ninyo, o sa inyong probinsya. Kapag nalaman ng mga taong bayan yung good quality na output ng bigas mo, pupunta sila sa inyo kahit malayo. Doon sa inyo, magpapakiskis ng palay. Kasi, ang bigas ng output ng Shinong Rice Mill Machine ay pwede na pang binta sa merkado. Napakaganda po. Good quality. Alam nyo ba na 5-in-1 na po ito? Sa tingin ko, hindi nga lang 5-in-1 Bilangin nga natin. Meron itong distoner. Built-in distoner. Yung distoner po siya yung naglilinis ng palay. Yung mga bato, kahit yung mga buhangin, maliliit na mga bato, ay kayang-kaya niya po i-separate. Kaya wala ng mga bato yung bigas natin.
At meron din po itong broken rice separator. Ang kagandahan dito, hindi po tayo gumagamit ng rubber rolls dahil impeller type po ito. Meron po akong isang video na impeller, anong kaibahan ng impeller type at saka rubber roll type. Nako, napakaganda pong panoorin yun dahil doon nyo po malalaman, ay ganito pala, kaya pala maraming durog yung bigas. Pero ito impeller type, may iwasan natin ang pagkadurog ng bigas. But, dapat yung palay na isasalang natin sa rice mill machine ay dapat tamang-tama yung pagkabilad. 14% and below ang standard ng moisture content dapat bago isalang sa machine natin para mas maganda yung quality ng bigas. Bagong ani na ibilad ng maayos. At ito po sana hindi niyo ibilad doon sa kalsada kasi hindi maiwasan yung mga bato na sasama doon sa palay. Kaya iwasan rin po sana natin na ibilad yun ng mga palay doon sa kalsada. Para naman po iwas din po sa pagkadurog at maraming mga bato. Yun po ang problema sa atin ngayon dito sa Pilipinas. Marami po mga kababayan natin na nagbilad ng bigas o nagbilad ng palay sa kalsada. Maglagay po tayo ng sarili nating bilaran, formal, yung solar dryer. Or pwede rin po kayo mag-invest ng mechanical dryer. Or ano pa po yung isa, flatbed, pwede rin po. So, sana po, alamin nyo po yung paano po tayo magkaroon ng good quality na bigas. Ito na po ang Sinong Rice Mill Machine offer ko sa inyo. Naka-promo po ito ngayon. Meron tayong set A at saka set B, pero yung offer ko, recommendation ko sa inyo, yung set A kasi best seller ito dito ngayon sa Pilipinas. Yung set A. Ang Sinong Rice Mill Machine nga pala, nasa 300 to 350 kilograms yung capacity. Palay pa lang po Pero yung output, nasa 66% po kasi yung recovery rate nito. Again, hindi po tayo gumagamit ng rubber rolls